Hello everyone, welcome back to my channel. Pag-uusapan naman natin yung mga dapat nating paghandaan if ever na gusto na nating tumira dito sa Pakistan. Bago ka sumahabak o bago ka tuluyang magdesisyon na tumira o pumunta dito sa Pakistan, ay siguraduhin mong nakahanda ka sa laban, kumbaga, laban ng buhay mo. Para naman pagdating mo dito, hindi ka talaga nakakaawa, hindi ka mabigla, o hindi ka matatakot if ever man na hindi na-meet yung iyong expectations. Sabi nga, mas maganda ang laging handa. Pero bago tayo magpatuloy, baka naman yung iba dyan tumaas ang kilay sa akin, di ba? Ang lagi kong sinasabi is, hindi lahat ng kwento o istorya na nangyayari o naririnig nyo about sa Pakistan ay pare-parehong na-experience ng mga Pilipinang nakapag-asawa ng Pakistani. Iba't iba po yan, kasi iba't iba din po yung mga status nila sa buhay. At iba't ibang klase din ng lalaki o tao ang kanilang nagiging asawa o nagiging kapamilya dito sa Pakistan. Kaya nga, sa dahilan yan, kailangan nating maging handa kung ano man yung madadatnan natin pagdating natin dito sa Pakistan. Maganda man ito at hindi, ay handa tayo, di ba? Mas maganda yung lagi tayong handa. We have to be the army and the soldier of ourselves. So ano ba itong mga dapat nating ihanda? Una, syempre, ang ating sarili. Una ay ang ating pag-iisip. Ang ating damdamin o emosyon, ating kalakasan o physical na ability. Kailangan kasi na maging healthy din tayo, di ba? At higit sa lahat, kahit papano ay financially mayroon tayo. At kung wala mang financial, okay lang din. As long as yung ibang bagay na dapat nating ihanda ay kaya nating i-meet o kaya nating gawin. Maswerte na lang yung mga may pera o financially stable ang papangasawa nila at sila mismo. Yun nga, ang una nating ihanda ay ang ating sarili. Kailangan tanungin mo ang iyong sarili o kilala mo dapat yung iyong sarili na kahit anong mangyari ay kaya mong i-adjust o kaya mong harapin ang mga dapat o mga bagay na maaaring hindi mo pa na-experience, na ma-experience mo dito sa Pakistan. Ikaw mismo kasi yung nakakakilala sa iyong sarili. So, kailangan handa mo ang iyong sarili kung ano man ang iyong madadnatnan dito sa Pakistan. Pangalawa ay, don't expect too much. Actually, thinking of something good and bad, it's good. Okay? Because it balances our mind or expectations. Sakit kasi yung nag-expect ka ng sobra tapos paniniwala mo na kailangan kong laging maging positive. So I have to expect the best. Dapat kong i-expect yung mga bagay na magaganda lamang. I'm not against that. Para sa akin o base sa akin naging experience. So, dahil na rin sa mga na-observe ko. Mas maganda yung mag-expect tayo ng maganda at mag-expect tayo ng hindi. Kasi i-balance natin yung ating expectation para hindi tayo madismaya o magkaroon ng depression o maging disappointed sa maaari nating madatnan pagdating dito sa Pakistan. Naniniwala ako na malaki ang naitutulong sa sarili natin kung tayo ay balance sa lahat ng bagay na iniisip natin, ginagawa natin, at gusto natin. Tapos nating iset ang ating sarili at ang ating expectation, ito naman ang susunod nating gagawin. Kahit na-meet yung expectation, ay pwede mo pa rin magawa para maging valuable yung buhay mo habang nandito ka o naninirahan ka dito sa Pakistan. Then ano ba yung mga dapat mong gawin? Una, alamin mo kung ano ba ang mga pwede mong pagkakakitaan o magiging trabaho dito sa Pakistan. Ano ba yung mga available na trabaho na maaari mong gawin para kumita? So, kung hindi ka pa skilled o kung skilled ka na sa mga gusto mong gawin, ay i-develop mo yung iyong sarili para maging best ka doon sa trabaho na gusto mo. Kung mga gustong isuggest na trabaho or skills na pwede nyong i-develop para maging expert kayo nang sa ganun ay magkaroon kayo pagkakataong kumita habang nandito sa Pakistan. Dahil nga normally, karamihan sa mga Pakistani babae hindi pumapayag na magtrabaho ang kanilang asawa, lalo na kapag nasa labas ito ng bahay. Kaya naman, maganda kung may alam ka sa mga bagay o trabahong pwede mong pagkakakitaan habang ikaw ay nasa bahay lamang. Una, dahil napakarami ditong Filipina ang nagtatrabaho sa bahay bilang tagalinis ng bahay, tagaluto, tagaalaga ng bata, o kaya naman ay matanda. Dahil nga sa pride, maraming mga asawang Pakistani ang hindi pinapayagan ng asawa nilang babae na magtrabaho ng mga ganitong trabaho. So itong pwede natin gawin. Kung wala ka pa dito sa Pakistan at nasa Pilipinas ka o kaya naman ay nasa ibang bansa, hanapin mong matutong manahi. Lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas kasi libre naman sa atin ang matutong manahi sa TESDA. Mayroon
meron tayong TESDA na tumutulong para tayo ay matuto ng mga ganitong vocational courses. Grab nyo na yung opportunity lalo na at libre naman ito. Mga Pakistaning babae ay mahilig magpatahi ng damit. Damit is life para sa kanila. Naman, kung magiging expert ka sa pananahi at napakagaling mong manahi, sigurado na nakikita ka. Lalo na yung mga Pilipina din na gustong-gusto ng tahi ng isang Pilipino, ay siguradong marami kang magiging customer kapag nandito ka sa Pakistan at kikita ka habang ikaw ay nasa bahay lamang. Pangalawa ay ang pagluluto. Ikaw ay magaling ng magluto kaya naman ay hindi pa at hilig mong magluto. Kapin mong maging eksperto sa pagluluto. Mga pagkaing Pinoy na Pinoy ang panlasa. Higit sa lahat ay mga pagkain kakanin o yung mga pagkain markang Pinoy na Pinoy talaga. Pangatlo ay ang pagbe-bake. Kung hilig mo din ang mag-bake, ay pag-aralan mong mabuti habang mayroon ka pang oportunidad para mag-aral. Lalong-lalo na at ang mga ganitong bagay ay pwede nating pag-aralan sa TESDA at libreng-libre pa tayo na ito ay ating matutunan. Kahit pa sabihin natin napakaraming bakery dito sa Pakistan o naggagawa ng tinapay, pero iba kasi yung lasang Pinoy. Iba yung kanya, iba yung ating tinapay, iba yung klase ng ating cake. Ngayon kung magiging expert ka at maggaya mo yung mga lasa ng Goldilocks, Red Ribbon, or anumang sikat na cake sa atin sa Pilipinas, ay naku, siguradong kikita ka. Ang apat ay pagiging beautician. Ang mga Pakistani ay mahilig magpaganda, lalo na kapag may kasalan o kaya naman malalaking okasyon na kanilang sineselebrate dito sa Pakistan, ay talaga namang bonggang-bongga ang kanilang pagpapaganda. Kung ang hilig mo naman ay ang makeup o pagpapaganda, pag-aralan mong mabuti. Pilitin mong maging eksperto sa paglalagay ng makeup. Heavy makeup ang hilig nila dito, kaya sikapin mong matutong maglagay ng heavy makeup. Yan ay pwede mong gawin sa mga parlor, kung mong magtrabaho sa parlor o kaya naman ay home service. Yes, pwede po natin yung gawing home service o kaya naman ay sila mismo ang pupunta sa bahay mo para magpaganda o magpaayos ng mukha. Anim ay ang paggugupit. Kung ang hilig mo naman ay gumupit ng buhok, sikapin mo ring maging eksperto sa paggupit o pagkulay o anumang klaseng trabaho o services na pwede mong gawin sa pagpapaganda ng buhok. Pag-i-style o kung paano ba ito mapapaganda, kung ano ba yung pwede mong isuggest sa iyong mga customers para gumanda ang kanilang mga buhok. Pang-pito ay ang massage. May iba't ibang klase o tawag sa pagmamassage, kaya mas maganda kung matutunan mo itong lahat para maging kakaiba ka talaga. Ang sa ganoon ay magkaroon ka ng napakaraming customer. Ang trabaho ito ay pwede mong gawin sa parlor mismo o kaya naman ay house service o sila mismo ang pupunta sa bahay mo para sila ay iyong imasahe. Po sa Pakistan, kapag nagmamasahe ka, syempre babae lang talaga yung iyong pwedeng imasahe. Ang babae ay para lamang sa babae at ang lalaki ay para lamang sa lalaki. Yan ay dapat nating malaman na istriktong isinasabuhay ng mga Pakistani dahil po sila ay Muslim. And in Islam, segregation of a woman and a man is necessary. 8 ay ang social media services. So, ito yung mga call center or customer service services. At alam na alam naman nating lahat na usong-uso na ang customer service online or trabaho bilang call center agent. At ito ay isang bagay na pwede mong gawin online o sa mismong company sa call center o kaya naman ay sa bahay lang mismo. So kung nandito ka sa Pakistan, mas malaki ang tsansa na magagawa mo lamang ito sa bahay. Nga, kadalasan ang trabaho sa call center ay sa gabi. So malabo o napakalabo ng posibilidad na tayo ay makakapagtrabaho sa call center bilang mga babaeng asawa ng Pakistani. So kung wala ka pa dito sa Pilipinas at wala ka pang experience sa call center job, mag-take ka ng free training sa TESDA o anumang agency sa atin sa Pilipinas na free. Nang sa ganoon ay magkaroon ka ng idea kung ano ba yung mga trabahong ganito. Lalo na kung may skills ka naman sa pagsasalita ng English. Actually, sa call center, hindi mo kailangang napakagaling sa English. I worked in the Philippines for 4 years. Noong una, akala ko ang hirap-hirap, paiyakan. Kasi nga parang nakakatakot, nakaka-nervous, at saka matataranta ka talaga kapag ang kausap mo na ay Inglesera. Kaakala kasi natin ay mga Amerikano lang o white people lang ang makakausap natin. Actually sa call center, hindi lamang po sila yung mga Inglesera, kundi sila din po yung galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang lahi na tumatawag sa kung anong service ang ini-offer ng company yung pinagtatrabahuhan. Yun nga lamang ang problema ay iisa lamang ang pwede niyong gamiting salita at yan ay ang English. Kaya hindi naman importante yung napakagaling mo sa English. Ang importante ay nakakaintindi ka at alam mo kung paano mo ito ipapaliwanag. At hindi mo kailangang maging sobrang Islang o napakaganda ng iyong accent. Ang importante ay naiintindihan mo yung iyong customer at ikaw mismo ay naiintindihan din ng iyong customer.
So, basic English is more than enough. Conversational po ang trabaho kapag ikaw ay nasa customer service. Di nyo po kailangan ng napakataas at sobrang lalim ng pagkaka-English kasi minsan hindi na kayo magkakaintindihan ng customer dahil minsan ang mga customer na tumatawag ay yung mga Vietnamese, Nepalese, Indian, or mga Asian country din o yung mga nasa ibang western side ng mundo na hindi rin marunong mag-English. At iba rin yung kanilang accent at iba rin yung kanilang pagkakaintindi sa English. So, kailangan mo lamang ay yung normal, okay? Kumbaga, neutral lang dapat yung iyong English knowledge at skills. Ang sa ganoon ay madali kayong magkaintindihan ng iyong customer. Mas maganda kung may training ka kahit papano. Although bago ka naman nila i-hire, ay ibibigyan kanila ng 2 weeks na training bago kanila isalang sa trabaho. Yung mga ganitong trabaho ay pwede natin gawin sa bahay mismo. Available po yan dito sa Pakistan. May pang iba na pwede natin gawin online. Actually, hindi lamang customer service, kaya lamang mas marami nga lang yung sa customer service. So, kung gusto mo pang malaman kung ano ba yung mga pwede nyo pang pagkakitaan sa online social media, then habang wala pa kayo dito, ay alamin nyo na kung ano ba yung pwede nyong gawin kapag nandito na kayo sa Pilipinas na magagamit ang social media. Kung may suggest ang pagiging driver o matuto kang mag-drive, mas maganda kung matututo kang mag-drive para sa personal mong pangangailangan o yung kung kailangan mo talagang mag-drive ng iyong sariling sasakyan. Pero kung babaeng driver ay malabo yan dito sa Pakistan. Hindi ko lang alam kung mayroon pero wala pa akong nakikita. Para sa mga lalaki, ito ay hindi problema. Pwede silang mag-drive dito sa Pakistan. Out naman sa mga hotel services. Na rin kung mayroon kang training or vocational courses para dyan. Mga hotels din na nag-hire ng mga ganitong trabaho. So maganda kung mayroon kang ganyang experiences or trainings. Kasi actually yung pag-open ng sarili mong business, katulad halimbawa ng convenience store o tindahan na may expose ka mismo o yung sarili mo mismo sa public, hindi po yan common para sa mga babae dito. Hindi po o mabibilang mo yung mga babaeng nagtitinda o nag-o-open ng kanilang sariling business in public. Kasi nga, for security purposes, ay hindi po yan na ginagawa o hindi po yan common o normally na nangyayari dito. Kaya malabong magkaroon ka ng ganitong klase ng business na ikaw mismo ang magpapatakbo at haharap sa mga customer mo. Less ang business mo or ang tindahan mo ay sarado, mga babae lang o mga kapwa natin Pilipino lang talaga ang pwedeng pumasok. Kaya kung may budget ka, may pera, may pampuhunan para sa mga Filipino products, then pwede kang mag-open dito sa Pakistan. Kung saan ka mang lugar mapunta dito sa Pakistan. Hindi mo kailangang i-expose ang sarili mo sa publiko dahil sigurado namang ang magiging customer mo dyan ay mga Filipino din. So sila mismo ang pupunta sa tindahan nyo o kaya naman ay pwede namang online. Tapos i-send mo na lang kung saan sila nakatira. Yes, pwede ka rin magtinda online. Ang lamang ay marami kang kakilala at marami kang sinasarihang grupo na connected dito sa mga taong nakatira sa Pakistan o mga grupong nandito sa Pakistan. Ngayon, kung ikaw naman ay pinag-aralan at mataas ang iyong pinag-aralan at maganda ang iyong kurso, pwede ka ring magtrabaho dito sa Pakistan. Marami pong mga company tulad ng mga binanggit ko sa ilan kong mga video na tumatanggap din ng mga professional na Filipino, lalo-lalo na kung talagang skilled ka professionally. Nyo ba na marami din dito mga Pilipino na maganda na yung kanilang katayuan sa trabaho nila. May mga manager ng company, mga principals, at kung ano pa mang trabaho na maganda talaga yung kanilang posisyon. So, it's up to you. Depende nga sa iyong profession, sa iyong skills at sa iyong abilidad. Siyempre, higit sa lahat, depende sa support ng iyong asawa. As long as pinapayagan ka at sinusuportahan, siguradong may mararating ka. Kaya bago ka magdesisyong pumunta dito sa Pakistan, make everything ready at siguraduhin mong may panlaban ka at may laban ka nang sa gano'n na hindi ka maging kawawa. Ito ay doon lamang sa mga talagang may posibilidad na maaring humarap sa napakatinding hamon ng buhay dito sa Pakistan or kumbaga hindi kaya o walang kakayanan ang mga asawa o mapapangasawa nilang ibigay sa kanila o suportahan sila financially. At hindi lamang yun, may mga babae din kasi kung ikaw yung babae na talagang career-oriented at ayaw mo nang umaasa lang sa asawa mo, ito rin yung mga bagay na makakatulong sa'yo para mapanatili mo o maipagpatuloy mo yung gusto mong mangyari para sa buhay mo professionally. At the same time ay babaeng hindi umaasa sa asawa kundi gustong kumita para sa sarili mo at magkaroon ng sarili mong pera. Hindi umaasa sa iba.
Ito rin ay doon sa mga babae o mga Pilipinang nag-asawa ng Pakistani na alam nyo naman na kapag umalis kayo ng Pilipinas ay may pamilya kayong umaasa at maghahantay sa tulong na financial na maibibigay nyo sa kanila. Napakalaki ng posibilidad na kapag hindi kaya ng iyong asawa na suportahan ka financially ay malamang or napakahirap ng matulungan mo pa yung mga naiwan mo sa Pilipinas. Yun nga po, hindi naman kasi pare-pareho yung at mayroon din namang walang swerte at talaga namang hindi sinuwerte. Ayun nga, tulad ng sinabi ko kanina, expect the unexpected. Balance natin yung ating expectation. Expect the unexpected, which is negative. Expect what we expect, which is positive. Kung alin man dyan ang magkatotoo, at least ready tayo. Be ready, smart, and knowledgeable. That's cool. Mas gusto ko na marinig na mas maraming Pilipina ang mas masaya ang buhay at mas maganda ang buhay kaysa doon sa mga Pilipinang hindi mas masaya ang buhay. Kahit hindi ko sila kapamilya, dahil kabayan ko sila. Iba kasi yung pakiramdam. Naapektuhan ka pa rin kapag naririnig mo mayroon kang mga kababayan na hindi maganda yung kalagayan. Kaya habang mayroon ka pang chance, make yourself ready. Okay? Thank you so much for watching, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day. See you on my next video.